Barangay Love Stories. Love Stories. May iba't ibang paraan ng mga tao para malaman ang mangyayari sa kanilang kinabukasan. May mga gumagamit ng tarot cards, palm reading o madalas ay binabase sa zodiac signs. Ikaw kapuso, paano mo gustong malaman ang kapalaran mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Geneva, 27 years old. Isang taon nang nakakalipas nang maadik ako sa horoscope at sa mga zodiac signs. Sa ganito ko pinaikot ang mga desisyon ko sa buhay, Papa Dudut. Naniwala lamang ako sa astrology dahil sa impluwensya ng aking best friend na si Helga. Kaedad ko rin. Siyang nagsabi sa akin na 90% ng mga sinasabi sa zodiac signs ng tao ay totoo. Hindi naman ako naniwala syempre noong umpisa. Tinawanan ko pa nga siya pero pinilit niya sa akin ang paniniwala niya. Nakatambay kami sa bahay niya isang maulang Sabado ng hapon. Balak sana namin noon na manood ng sine pero hindi na kami natuloy dahil tinamad na kaming dalawa. Bored na kami pareho nang biglang naalala ni Helga na may bagong dating na dyaryo sa kanila. Kinuha niya ang dyaryo at akala ko noon ay magbabasa lamang kami ng showbiz chika o kaya ay magbabasa lang ng balita. Pero horoscope pala ang gusto niyang puntiryahin na basahin. Napailing na lamang ako dahil hindi naman ako naniniwala sa ganon dati. Magbasa tayo ng horoscope. Ano ka ba? Naniniwala ka dyan? Ano naman kung naniniwala ako? Parang hula lang yan eh. Mas matindi pa to sa hula kasi may kinalaman to sa planetary movements and Chorva. Chorva? Kapag hindi ko ma-explain o mahanap yung tamang term, Chorva yung ginagamit ko. Ano ba? Ewan ko sa'yo. Basahin na natin yung horoscope natin. Ano ba zodiac sign mo? Ay nako, wag mo akong idamay dyan sa kabaliwan mo ha. Leo. Uy, parehas tayong fire sign. Fire sign? Nahahati kasi sa 4 na elements sa mga zodiac sign. Fire, water, earth, at saka air. Napanood mo lang yata yung sa Encantadia eh. Hindi, ano ba? Totoo nga tong sinasabi ko. Aris ako kaya kasama ako sa fire sign at ikaw din na Leo. Kasama rin natin ang Sagittarius. O anong meron sa fire sign? Tayo ba yung dahilan kung bakit laging may sunog? Kontra ba tayo sa Fire Prevention Month? O tayo yung makakatagal sa impyerno kahit walang electric fan? Hindi! Ang mga nasa fire sign daw yung artistic, confident, passionate, independent at best lover. Parang true sa akin yung mga sinabi mo. Kasi true naman talaga. Kaya maniwala ka na. Maraming beses ko nang napatunayang totoo lahat ng sinasabi sa zodiac sign ko. Sige nga, anong sabi sa horoscope mo ngayon? Teka, babasahin ko ha. Ayun o, Aris! Mapalad ka ngayong araw dahil ang matagal mo nang pinagdarasal ay mapapasakamay mo na. Basta maniwala ka lang at magiging posible ang lahat. Lucky color, blue. Lucky number, 7. Ang generic ng sinabi ha? Inggit ka lang, no? Makisaya ka na lang kasi sa akin, friend. Yung pinagdadasal ko maging artista, mangyayari na. Pag inilabas ng Encantadia Book 3, ako na si Perena. Asus, naniwala ka naman. Sabi mo niwala lang daw ako at magiging posible ang lahat eh. Ano ba? Buti sana kung sinabi dyan magiging artista ka talaga. Wala naman eh. Bogus yan. Matagal ko nang pinagdarasal na maging artista, no? Puro ka dasal, kulang ka naman sa gawa. Paano magkakatotoo yung sinasabi ng horoscope mo? Sumali ka kaya sa Starstruck para magkaroon ka ng chance? Himala! Maniwala tayo sa powers ng himala at sa powers ng universe! Ewan ko sa'yo. Naniniwala ako sa hard work para matupad yung mga pangarap. Hindi yung sinasabi dyan sa horoscope na yan.
Basahin ko nga yung sa'yo. Leo. Ito. Pag-ingatan ang mga importanteng gamit, lalo na mga gadget, dahil pwede kang manakawan kung hindi ka mag-iingat. Lucky color, green. Lucky number, 3. Lahat naman pwedeng manakawan kung di mag-iingat. Nakakatawa yung horoscope na yan, ha? Maniwala ka na lang. Mag-ingat ka, okay? Magsuot ka ng green. Kung meron kang kulay green na damit na may tatak na number 3, isuot mo. Yak! Ano yun? Jersey sa liga? No! No ka dyan. Maniwala ka na lang. Papatunayan ko sa yung hindi totoo yung sinasabi dyan sa horoscope na yan. Papa Dudut, nagkatotoo ang sinabi sa horoscope ko. Noong umuwi ako ng bahay ay nasnatch ang cellphone ko. Hindi ko na nahabol pa yung nagnakaw. Sinabi ko lahat kay Helga ang nangyari at natawa pa siya. Tinuruan daw ako ng universe ng leksyon at natakot tuloy ako. Kaya naman kahit na ayoko maniwala na tuloy ako sa sinasabi ng horoscope at ng zodiac sign ko. Nagpaturo ako kay Helga ng mga dapat kong malaman at nag-research na rin ako online. Nag-follow na rin ako ng mga horoscope pages sa Facebook para maging gabay ko. Sa maikling panahon ay natutunan ko na ang dapat kong malaman sa zodiac signs. Napunta na nga rin kami ni Helga sa pag-alam sa kung anong zodiac sign kami compatible. Na-realize kasi namin na kaya siguro hindi nag-workout ang mga relasyon namin before ay dahil mali kami ng pinatulan. Mukhang tama naman noon ang hinala namin. Pinag-usapan naming dalawa mga zodiac signs na compatible kami. Yun na lang noon madalas naming ginagawa kapag magkasama kami ng best friend ko, Papa Dudut. Dapat ngayon, maging stricto na tayo sa magiging karelasyon natin. Maging stricto? Sasakalin natin sila sa rules natin sa relasyon? Hindi ganun, ano ka ba? Maging stricto na tayo sa papatulan natin depende sa zodiac sign. Oo nga, tamang behavior yan. Nabasa ko na yung mga compatible sa fire sign. Ako rin, pati yung mga dapat nating iwasan. Sabi rito sa akin, water signs daw yung mga hindi natin makakasundo. Kasi sila ang mag-aapula ng apoy natin. At the same time, matutuyo ang tubig dahil sa sobrang init ng fire natin. True, sis! So yung mga water sign ay Cancer, Scorpio at Pisces. Kaya pala kaaway ko yung kuya ko. Pisces siya eh. Di kami magkasundo lagi. Ako naman may ex akong Scorpio. OMG! Pag nagawan mo ng kasalanan, forever ka nang hindi papatawarin. Nakakatuyo! Kaya nga 3 months lang yung tinagal ng relasyon namin eh. Ginost ko na talaga. Patawarin na lang ako ng mahabaging langit. May cancer din akong dinate dati. Grabe kapag nagagalit, ang sasakit ng mga sinasabi. Di ako umubra. Napatawad na kaya ako ng langit nung ginost ko siya? Mukhang tayong nasa fire sign na magaling mang-ghost ah. Igo-ghost lang natin pag di siya yung tamang tao sa atin. Charot! Kaya nga dapat maging maingat na tayo eh. So ang dapat nating ide-date ay yung mga air sign o yung katulad nating nasa fire. So Gemini, Libra at Aquarius. Oo, sila raw yung nakakalakas ng fire natin in a good way. Good daw sila sa ego nating nasa fire sign. Lalo ka na, Leo ka. Okay. Ayan, alam na natin kung kanino tayo compatible. Sana naman sa guidance ng zodiac signs natin hindi na tayo matisod sa maling tao. Kaya dapat unang topic hindi yung tungkol sa ulam mo o kung kumain ka na ba. Ano yung zodiac sign dapat? Baka ma-weirdohan sila sa atin pag yun agad yung topic natin. Pwedeng alamin natin yung birthday nila. Tapos kapag nalaman nating nasa water sign sila, alam na this. # magiging multo ulit. Paano kung super bet natin? Kailangan natin magtimpi. Ano ka ba? Hindi lahat ng masarap dapat kainin. Kaloka ka? Okay. Kailangan natin maging maingat kung gusto nating forever na yung next na relasyon natin.
Tama! Maniwala tayo sa sinasabi ng universe. Inalam namin lahat ng zodiac signs na mga sumubok manligaw sa amin. Lahat na busted namin dahil kabilang sila sa mga dapat naming iwasan. Nang hinayang pa nga kami kasi kahit yung mga crush namin nalaman naming hindi kami compatible. Inekis na tuloy namin sa listahan ng mga pangalan nila. Nung tumagal ay naubusan na kami ng mga manliligaw pero hindi naman kami sumuko kaagad. Sinabi na lang namin sa mga sarili namin na baka challenge lamang yon ng universe. Nung mas tumagal pa ay nawala na kami ng gana na makakahanap pa kami ng forever namin. Naisip nga namin, forever na ata kaming magiging single. Nalungkot kami lalo pat maraming mali na binabase namin sa astrology ang lahat. Minsan nga ay naisip naming itigil na lamang. Pero mabubuhayan kaming muli ng loob dahil ang goal namin mapunta sa kakompatible namin para maging masaya ang love life namin. Kaya naman nag-explore na rin kami sa mga dating site para lamang mas marami kaming options ng mga panahon na yon na naghahanap kami ng love life, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nabasa ko sa horoscope ko na may makikilala raw ako na babago ng love life ko. Kinilig ako noon dahil sa wakas ay meron na rin ibibigay ang universe sa akin. Pinaghandaan ko talaga yon at nagdasal pa ako na sana kung sino man siya ay forever na kami dapat. Hindi ko naman siya kaagad nakilala. Lumipas pa ang ilang buwan noong biglang may nakilala ko. Malakas ang kutob ko noon na siya na yung nakatakda para sa akin. Itago na lang po natin siya sa pangalang Harry. Nakilala ko siya sa isang dating app, mas matanda siya sa akin ng 2 taon. Malaki ang pagkakahawig niya kay Matt Lozano. Nag-match kami sa dating app na meron kami at nilipat na lamang namin ang usapan sa Facebook. Nalaman ko rin na hindi siya kabilang sa water signs, kaya 3 points kaagad siya sa akin. Nag-date na rin kami at naging komportable, Papa Dudut. Kaya naman naisipan ko na siya na nga yung regalo ng universe para sa akin. Ang ganda mo pala talaga sa personal. Marami nang nagsabi niyan. Sa'yo lang ako naniwala. May pagkabulera ka pala. Sino kaya yung naunang ng bola? Ako, pero mas maganda yung hagod ng bola mo eh. Ganon talaga kaming mga Leo. Leo? Dati kang lalaki? Ha? Hindi ah. Zodiac sign ko yun. Kinabahan naman ako bigla. Pasensya ka na, di kasi ako familiar sa zodiac signs eh. Hindi ka naniniwala sa astrology? Wala kasi akong alam dyan. Baka kaya hindi talaga ako naniniwala. Ano bang zodiac sign mo? Wala nga akong alam dyan. Kailan birthday mo? May 4th. Anong year? Yearly. Hindi ko napaghandaan yung joke mo ah. So ano raw yung zodiac sign ko? Taurus, earth sign ka. Kayo yung mga kalmado, pasensyoso at logical. Parang gusto ko na tuloy maniwala sa zodiac signs. Bakit? Tumpak ba yung sinabi ko? Oo. Nasabi rin ba na kami yung matitigas ang ulo? Parang nabasa ko nga yan. Bull daw kasi ang nagre-represent sa sign nyo eh. Kilala ang bull sa pagiging matigas ang ulo, di ba? Okay. Gets ko na. Mukhang masyadong importante sa'yo yung zodiac sign ng isang tao para mag-click kayo ah. Oo. Lately lang namin napatunayan ng friend ko na tama yung sinasabi sa zodiac signs namin. Lahat kasi ng mga dinate namin, hindi nag-workout kasi kontra sa signs namin. Pero tayo, okay naman no? Bakit? Ayaw mo ba? Siyempre gusto ko. Kaya nga sana may second date pa tayo. Hindi pa nga tayo tapos sa first date natin eh. Nagsisimula pa nga lang tayo. Advanced kasi ako mag-isip.
Ang natural lang ng usapan namin noon ni Harry, Papa Dudut. Napakasarap niyang kausap na tipong ayaw na naming matapos noon ng gabi. Naramdaman kong compatible kaming dalawa. Doon ko talaga napatunayan na totoo ang sinasabi sa astrology. Wala na akong ibang pinayagang manligaw sa akin kundi si Harry na lamang. Ganon ako noon kasigurado sa kanya. Nakwento ko na nga rin siya kay Helga at gusto ko lang noon na ipagyabang sa kanya na binigyan ako ng universe ng taong deserve ko. Yun nga lang, hindi natuwa ang best friend ko. Nung pinuntahan ko siya at nakwento ang tungkol kay Harry ay nadismaya siya. Nung una inisip ko na baka inggit lamang siya pero may nakaligtaan kami sa zodiac signs dahil nga masyado kaming nag-focus noon sa water signs. Hindi namin alam na hindi ko rin pala compatible ang mga nasa earth signs tulad ng Virgo, Capricorn at Taurus. Hindi ko na sana yon tatanggapin pero pinabasa sa akin lahat ni Helga ang nasa astrology book niya, Papa Dudut. Bakit hindi kami compatible? Kasi pareho kayo matigas ang ulo. Akala ko Taurus, Virgo at Capricorn lang ang matigas ang ulo. May ego ka bilang Leo. Kabilang ka rin sa matitigas ang ulo. Ayokong tanggapin yan. See? Yan bang hindi matigas ang ulo? Anong gagawin ko? Okay naman kami ni Harry eh. Sa ngayon, oo. Nasa dating stage pa lang kayo eh. Malamang wala pang pakitaan ng sungay yan. Nilabas ko na nga yung buntot ko eh. Tanggap naman niya. Pero siya, syempre hindi pa niya ilalabas yun, no? Nanliligaw eh. Malamang puro magaganda pa yung ipapakita niya sa'yo. Kapag tumagal na, hindi na. Bukod sa pagiging matigas ang ulo, ano pa? Bakit hindi kami compatible? Dahil pareho kayo matigas ang ulo, maraming bagay kayong hindi pagkakasunduan. Hindi rin magiging maganda ang communication ninyo. Alam mo naman na kailangan maganda ang communication pagdating sa relasyon, di ba? Uy, may mga magaganda rin akong alam tungkol sa relasyong Taurus and Leo ha? Kala mo? Tulad ng... Sex! Ha? Sensual daw ang mga Taurus dahil ruled sila ng planet Venus. Kaya mag-work yun sa pagiging passionate ng mga Leo. Kaya, compatible kami. Hindi lang sex ang basihan ng lahat. Kung puro sex ang gagawin mo dahilan sa relasyon, hindi kayo magtatagal. Gusto ko lang maging positive, no? Lately kasi puro negative na yung nasasagap natin dahil sa kakabasa ng astrology. Hoy, parang sinusukuan mo na yung astrology ah. Tandaan mo, ilang beses tayong niligtas nito ha? Alam ko naman yon, pero gusto ko lang kasi na itry ngayon na hindi sumunod since nafe-feel ko naman na may chemistry kami ni Harry. Tadhana nga nagbibigay ng chance, diba? Ako pa kayang taong marupok lang? Hay nako, bahala ka dyan. Itatapon mo na lang talaga lahat ng natutunan natin sa mga zodiac sign natin? Nagkatotoo lahat ng mga sinulat tungkol sa atin. Mag-isip-isip ka, Geneva. Pero ikaw, kung ayaw mo talaga makinig, hala, sumigi ka sa gusto mong gawin. Basta ha, huwag kang lalapit sa akin pag naging broken-hearted ka dyan sa Taurus guy mo. Nagdalawang isip tuloy ako sa mga sinabi ni Helga, Papa Dudut. Nagbasa akong muli ng zodiac sign ni Harry at nagtugma nga lahat ng sinabi ni Helga. Bukod pa doon ay na-confirm ko rin sa ugali ni Harry ang lahat. Pasimple ako nagtanong tungkol sa mga gusto niya at ayaw. Sumakto naman noon sa personality niya bilang Taurus. Mas lalo tuloy akong kinabahan at iniwasan ko na tuloy siya sa takot na magkamali na naman ako. Ayoko na kasing masaktan pa at kota na ako sa failed relationships ko. Iniwasan ko si Harry pero naging makulit siya, Papa Dudut. Matigas nga talaga ang ulo ng mga Taurus at sinabi ko sa kanya na busy ako at hindi niya tinanggap ang mga naging sagot ko. Hindi ko naman masabi sa kanya dati yung dahilan kung bakit kailangan ko siyang iwasan dahil hindi ako sigurado noon kung matatanggap ba niya na dahil yon sa zodiac signs namin. Nahirapan tuloy ako makipag-communicate sa kanya dahil feeling ko noon ay hindi niya tatanggapin ang mga isasagot ko sa kanya.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lungkot ako mula nang ginost ko si Harry. Namiss ko pa rin siya kaya kahit blinako na siya sa social media ko ay gumawa pa rin ako ng peking account para ma-stalk ko siya. Gusto ko lang naman noon na malaman kung katulad ko nalulungkot din ba siya. Wala naman akong ma-stalk noon dahil naka-private ang account niya. Nagsisi nga ako na iniwasan ko siya kasi sa lahat ng mga lalaki ay sa kanya lamang ako nagkagusto ng sobra. Gusto ko na tuloy sisihin noon si Helga dahil binukas pa niya sa akin yung mundo ng astrology. Nahirapan na tuloy ako sa choices ko sa buhay ko. Makalipas ang isang buwan noon ay parang niloloko ako ng universe. Pinilit ko ang iwasan si Harry pero pinagtagpo na naman kaming dalawa. Magkabilang dulo pa naman ang mga bahay namin kaya napatanong ako, bakit kami nagtagpong muli, Papa Dudut? Naisip ko na may gusto bang iparating ang universe sa akin. Naging awkward yung paghaharap namin dahil nasa isang ukayan ako noong nilapitan niya ako. May mga nakasabit pa sa balikat ko ng mga damit na nakahanger. Harry? Hi, Anong ginagawa mo rito? napadaan lang. Malapit lang kasi rito yung pinagparkan ko ng motor ko. Ah, ako naman nag-window shopping. Mukhang marami ka nang na window shopping Nasa balikat mo na lahat ng damit Kaya pa ba? Isusukat ko lang naman to, hindi ko naman bibilhin. Huwag kang magsusukat ng panty rito Sure. So, kumusta ka naman? Okay naman. May nagawa ba ako? Ha? Bakit bigla ka na lang nawala? Bakit mo ako ginost? Ginost? Hindi Binlock mo ako sa lahat ng social media accounts mo Nag-deactivate lang ako. Huwag ka na magsinungaling. Sinearch kita sa account ng ibang tao. Hindi ka naman deactivated. Sadyang binlock mo lang ako. Saka na tayo mag-usap, Harry. Marami pa kasi akong gagawing window shopping Sandali, mag-usap tayo. Sabi mo sa akin kung ano yung nagawa ko. Nababaliw na kasi ako kakaisip Okay naman tayo, di ba? Akala ko nga gusto mo rin ako Harry, Hindi tayo aalis dito hanggat hindi mo sinasabi sa akin yung totoo. ayoko. Please? Hindi. Akala ko ba kaming mga Taurus ang matitigas ang ulo? Bakit parang sa ating dalawa mas ulo ng mga Leo ang matitigas? Parehas lang tayong matigas ang ulo kaya hindi tayo pwedeng mag-workout. Ginudge mo na agad dahil lang sa pagiging matigas ang ulo? Hindi lang yun marami pang iba. Tulad ng? Basta marami. Marami at lahat yun nakasulat sa zodiac signs natin. Kaya mo ako iniiwasan dahil sa zodiac signs natin? Akala ko ba okay tayo? Akala ko compatible tayo. Akala ko malakas ang chemistry natin. Akala ko rin nung una. Pero nagkamali ako, kaya please, layuan mo na ako, hindi tayo compatible. Huwag mo naman sanang ibase lahat sa zodiac signs. Sorry, pero malaki ang ambag ng astrology sa buhay ko. Humingi ako ng sign sa universe na kapag hinabol ako ni Harry, meant to be kami. Pero hindi nga niya ako hinabol. Hinayaan niya ako makaalis sa ukayan na yon nang hindi man lang ipinaglaban ang pagmamahala naming dalawa. Naiyak na lamang ako noon dahil inuna ko na naman ang pride ko. Nasira na nga yung love life ko, hindi ko pa nasukat yung mga damit na gusto ko sa ukayan. Nasira tuloy ang buong araw ko dahil sa kakasunod sa astrology. Hindi na ako muling hinabol pa ni Harry, Papa Dudut. Nalungkot ako lalo. Hindi na rin ako sumubok munang makipag-date, hindi pa ako nakaka-move on kay Harry. Pero parang gusto nga ata talaga ng universe na hindi ako makapag-move on sa kanya. Isang araw ay bigla na naman akong nasorpresa nang bigla kaming pinagtagpo.
Nag-meet ulit tayo. Sinabi ba sa horoscope mo na mamimit mo ulit yung taong tinatakasan mo? Ano na naman ba, Harry? May unfinished business tayong dalawa. Baka may pinaparating sa atin ng universe. Wag nga ako. Hindi ka nga naniniwala sa astrology eh. Hindi nga talaga. Kaya hindi tayo pwede. Hindi talaga tayo compatible. Marami tayong pagkakaiba. Di ba nga may kasabihan, opposites attract? Hindi yan applicable sa lahat ng bagay. Eh di hindi rin applicable ang astrology mo sa lahat ng bagay. Hindi tayo pwede dahil parehong matigas ang ulo natin. Lagi lang tayong mag-aaway. Pwede tayong dalawa kasi pwede naman nating pag-usapan kung ano yung problema para hindi tayo nag-aaway. Mahihirapan tayong mag-communicate sa isa't isa. Napag-aaralan yan. Marami tayong pagkakaiba. Magka-clash lang tayo, Harry. Pero marami rin tayong pagkakapareho. Tulad ng... Pareho tayong mahilig sa romantic films. Pareho tayong takot sa ipis. Takot din tayo sa tsinelas ng nanay natin. Pareho nating ayaw ng pineapple sa pizza. Magkaiba tayo ng gusto sa takbo ng buhay. Gusto ko mabilis habang ikaw steady. Hindi ka makakahabol sa akin. Wala naman tayo sa karera Baka pwedeng sabay na lang tayong maglakad. Sabay tayong tumakbo para walang maiiwan. Sabay na rin tayo magpahinga kapag napagod na. Mahilig kaming Leo sa adventure. Kayong Taurus gusto nyo? Chill lang. Adventure? Tara, umakyat tayo ng bundok. Adventure yung pag-akyat sa'yo, di ba? Pag nasa tuktok na, mag-chill naman tayo ron. So pareho nating magagawa yung gusto natin. Di ba? Paano kung di tayo mag-workout? Pinangungunahan mo na kasi, paano kung pwede tayong mag-workout? Magkaiba kasi tayo ng mga pinaniniwalaan. Ako naniniwala sa sinasabi ng astrology. Marami na kasing nagkatotoo. Okay, sige, marami. Pero hindi ibig sabihin lahat nagkakatotoo. Ilang beses ko nang napatunayan na tama ang sinasabi sa mga zodiac sign. Kaya nga kita iniwasan Nakasulat na talaga na di tayo pwede para sa isa't isa. Nakasulat na yun sa kapalaran natin. Naniniwala ako na tayo ang gumagawa ng kapalaran natin. Nababago yun depende sa kagustuhan natin. Geneva, gusto kong baguhin kung ano man yung nakasulat sa ating dalawa. Kung meron man. Paano? Wala tayong laban sa universe. May laban tayo. Ipakita lang natin sa universe na yan na i-workout natin yung meron sa atin. Hindi man match ang zodiac signs natin pero pwede nating i-workout ang relasyon natin. Kasi gusto natin. Ang dali lang kasing sabihin Okay, sige. Ano bang relasyon ng madali? Wala. Kasi lahat tinatrabaho, pinaghihirapan. Ako naniniwala ako na kailangang i-workout ang relasyon at hindi dapat umasa sa kapalaran para magkatuluyan kayo. I-workout ang pagkakaiba, pag-usapan ng mga problema. Yun ang sikreto ng forever. Hindi dahil sa mga nababasa mo sa dyaryo o internet. Hard work ang kailangan sa relasyon kung gusto nating magtagal. Geneva, gusto kita. Wala akong pakialam kung di compatible ang zodiac signs natin. Ang importante sa akin, nagkakasundo tayong dalawa at napapasaya natin ang isa't isa. Baka pwedeng yun na lang muna. Kesa nai-stress ka dyan sa sinasabi ng zodiac signs na yan. Diskumpiyado man ako noong una sa namamagitan sa amin ni Harry ay napawi naman yon. Lahat ng sinabi niyang gusto niya ako at willing siyang ilaban ang relasyon namin. Naniwala ako sa kanya at binigyan ko siya ng chance, Papa Dudut. Naging kaming dalawa at masasabi kong yon ang pinakatamang desisyon na nagawa ko pagdating sa love life ko. Naging masaya ako sa feeling niya kahit sabihin pang medyo bothered pa rin ako sa zodiac signs namin. Nawala naman kahit papaano yung pag-overthink ko lalo't gumagawa ng paraan si Harry para maging maayos ang relasyon naming dalawa. Totoo naman, Papa Dudut, na nagkakaroon kami ng problema ni Harry base sa mga pagkakaiba namin sa ugali at tama naman ang mga zodiac signs namin. Yun nga lang, hindi namin yun hinayaan na maging problema para masira ang relasyon naming dalawa. Kung meron man kaming hindi pagkakaintindihan ay inaayos namin kaagad. Kung may mga toxic kaming nakasanayan, sinusubukan naming baguhin hindi lang para magtagal ang relasyon namin, kundi para maging mas maayos kaming mga individual. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Geneva. Barangay Love Stories. Love Stories.
Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.